Inireklamo sa COMELEC ni Pasig City Mayor Vico Soto ang nakalaban sa mayoral race na si Sara Diskaya. Kaugnay ng umano'y pagsisinungaling ng contractor sa tala ng kanyang gastos sa kampanya o SOSE. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Magkalaban noong nakarang eleksyon sa pagka-mayor sa Pasig City, sina Mayor Vico Soto at ang contractor na si Sara Diskaya. Natalo man si Diskaya, ay minarapat pa rin siyang sampahan ng reklamo ni Soto sa Commission on Elections Political Finance and Affairs Department dahil sa labis umanong gasto sa kampanya na labag sa Omnibus Election Code at perjury para sa pagsisinungaling sa kanyang sinumiting Statement of Campaign Expenditures o SOSE o tala ng mga gastos. Kung sinabing kailangan mo i-declare lahat ng gastusin mo, dapat i-declare mo ng maayos. Kung hindi naman ako yung mag-file, wala naman ibang magpa-file din ito. Ayon sa abogado ni Soto, dahil 3 piso kada botante lang ang pwedeng gastusin ng isang botanteng may political party ayon sa Republic Act 7166, dapat 1.39 million pesos lang ang nagastos ni Diskaya batay sa bilang ng botante sa Pasig na wala pang kalahating milyon. Inilakip sa reklamo ni Soto ang mga umano'y gastos ni Diskaya sa mga patalastas pa lang. Bukod pa yan sa malalaking billboard ni Diskaya na hindi umano idineklara sa kanyang SOSE. Hindi makatotohanan ang kanyang Statement of Contributions and Expenditures. Pag binasa niyo po yung SOSE niya, nasa humigit kumulang 800,000 pesos lang ang kanyang declared expenditures. Nakita niyo naman lahat kung ano yung ginawa nila nung campaign. Kayo na po ang maghusga kung yun lang talaga ang ginastos nila. Yun lang mga expenses na hindi na-report, even yung mga gastos sa rallies, sa mga meetings, mga political caucuses, ay sa ilalim kasi ng ating batas, kapag gumastos ka ng ganoon, ay dapat yun ay inire-report din yun. Pero lumabas doon sa SOSE na hindi pala na-i-report yun sa kanyang SOSE. Hiningan namin ng reaksyon ng kampo ni Diskaya pero wala pa silang sagot. Nakakulong ngayon sa Cebu si Diskaya dahil sa kasong graft at malversation of public funds kaugnay ng umunoy Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.